Biyaheng Vatican na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa libing ni Pope Francis. Tuloy-tuloy ang dating ng mga Katoliko sa ikalawang araw ng public viewing sa St. Peter's Basilica. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan? Mayaan ngayong hapon, matindi yung sikat ng araw, pero kanina, mga bandang tanghali, ay umuulan dito sa Roma. Kaya naman tinignan natin kung may mababago ba sa dami ng tao na pupunta rito sa St. Peter's Basilica or sa square. Parang walang iwanan, walang alisan sa pila, kahit umulan or umaraw man. Na itong ilan sa mga naobserbahan natin ngayong maghapon. Parang walang katapusan ang pila sa St. Peter's Square sa Vatican para sa public viewing sa labi ni Pope Francis. Ayon sa Italian Police, umabot sa 25,000 ang bilang ng mga nagpunta sa unang araw ng visitation. May mga naabutan tayong Pinoy sa pila para masulyapan sa huling pagkakataon ang Santo Papa. Malungkot kasi ama natin siya. Malaking dagok din, kawalan, pero tatanggapin natin ang kaloob ng Diyos. Sobrang lungkot po, nakakabigla. Hindi mo akalain dahil nag-last appearance pa siya. Yung pala, nahihirapan na siya nun. Bale, wala naman ang halos 2 oras sa pagpila dahil nabibigyan ng pagkakataon ng lahat na masilayan ng malapitan si Pope Francis. Hanggang sa Biyernes, ang public viewing mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi oras sa Vatican. Pero kaninang umaga ng alas 6 lang natapos ang unang public viewing dahil sa dami ng tao, 6 na oras itong na-extend. Sa labas ng Basilica, naghahanda na para sa funeral rites ni Pope Francis sa Sabado. Nakapose na ang mga barikada. Dadalhuan niya ng world leaders kabilang si Pangulong Bongbong Marcos na biyaheng Vatican ngayong gabi. Sa Basilica of St. Mary Major, ililibing ang Santo Papa alinsunod na rin sa kanyang hiling. Nakahanda na sa naturang basilika ang lugar kung saan ihimlay si Pope Francis. Kabilang sa mga ritual at tradisyon ng simbahan, ang Novenjales o ang 9 na araw na pagluluksa. Magsisimula ang unang araw nito sa Sabado sa funeral mass ni Pope Francis. Sa loob din ng 9 na araw, magsisimula ang general congregations ng lahat ng kardinal. Magsisilbi itong campaign period para sa mga papal candidates para magpahayag ng kailang vision sa simbahan. Sa pagitan ng 15 to 20 days ng pagkamatay ni Pope Francis, sisimulan ang conclave, ang botohan sa susunod na Santo Papa. Kabilang sa mga papabile o mga matutunog na magiging Santo Papa, ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Pero humiling ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na iwasang ikampanya si Cardinal Tagle para maging susunod na Pope. Dapat daw irespeto ang conclave at hayaan ng mga kardinal na magdesisyon. Pinakamainam daw na ipagdasal si Cardinal Tagle at iba pang cardinal electors. Kabilang sa Pinoy Cardinal na boboto si Caloocan Bishop Pablo Cardinal David. Nasa biyahe na ngayon si Cardinal David para makaabot sa libing ni Pope Francis at para sa botohan ng susunod na Santo Papa. Mayaan, Ed, 3 puntos lang na nadagdag dyan sa report na yan. First, si Cardinal Advincula ay papalipad na rin or siya ay nasa biyahe na rin papunta rito sa Vatican. At ang ikalawa naman na punto na idadagdag natin dyan ay kagabi ay sinabi ko sa mga unang mga programa natin na ang sinasabi ng Italian Police ay nasa 25,000 yung pumila kahapon bago mag alas 12 dito sa St. Peter's Square para makita yung mga labi ni Pope Francis. Pero naglabas na ng bagong mga numero ang Italian Police, pero ngayon ay doon sa buong 24 hours, meaning yung 12 noon kahapon hanggang mag alas 12 rin kanina ay nasa 50,000 na ang naitala na pumipila para makapasok doon sa papal altar. Meron pa pala ikatlo, sorry, alam ko may tanong si Bean, pero sabihin ko lang na inanunsyo din ngayon lang before tayo umere dun sa press office na sa Friday magaganap yung tinatawag na rite of sealing of the coffin of the late Pope Francis. So Friday night pa lang sealed na yan para dun sa kinaumagahan na magkakaroon naman ng mga seremonya sa harap ng St. Peter's Square. Hindi, actually curious lang. Sabi mo hanggang 12 midnight lang. Paano pag di umabot ng cut-off? Yung kita ko sa video mo, kapal ng pila eh. Ay, pwede matulog, mag-camp out sa labas, or they really need to check in sa mga kalapit na hotel?
Sa mga naka-observe kagabi, Mayan, ay wala naman tulugan kasi talagang nakapila sila, no? Sabi nga na walang tulugan sa Vatican, di ba? Parang yun yung phrase na ginagamit nung ilang mga nagjo-joke ng mga Filipino dito. Ang siste, nagpe-play sila by ear kung i-extend. Tulad kagabi, in-extend hanggang alas 6 ng umaga. So mas malamang dahil mas maraming tao ngayon, Mayan, may extend din yung viewing. Lalo na at kaka-anunsyo lamang na mas maikli yung mangyayaring parang viewing sa Friday dahil nga magkakaroon ng right ng sealing ng coffin na by that time. So hindi na rin makakapag visitation yung iba. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco. Mga kapatid, Mayan Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.